Ang sumundo sa akin si General Bato at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas at idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima. Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa komiting ito. Sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na amin hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya. Naghihintay din ng katarungan. November 17, dumating ako ng around 11 p.m. Sinundo ako ng mga kapulisan. Ang sumundo sa akin si General Bato at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas at idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Kasi para magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Sinabi dito na November 2015, kayo nagkita ni Mr. Dayan tsaka ni Senator De Lima sa Baguio. Sinasabi mo 2014. Yun po kasi tanda ko, sir, natawan. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014, sigurado ka dyan. Yes, sir. Ikaw, Kerwin, nagkita kayo, saan kayo nagkita ni Senator De Lima? Sa Burnham Park Sa po, Your Burnham Honor. Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park, Your Honor. Parking lot ng Burnham Park. 2015, November. Bakit ka nagbigay ng pera kay Senator De Lima? Mr. Espinosa. Para po sa Protection. protection at saka yung para sa pondo para sa eleksyon po, Okay, Your Honor. pero primarily protection, di ba? Opo, Your Honor. Alam mo ba na resigned na siya noon? Nung panahon na yon as DOJ? Wala po akong Hindi alam, mo alam? Your Honor. Oo. Okay. Paano ka po proteksyonan hindi na sekretary ng DOJ si Senator De Lima? Di ba? Okay, ngayon, ganito yan. Ikaw, drug lord ka, makikipagkita ka sa politiko, doon kayo sa Burnham Park. Ha? Alam mo, pagka ang politiko pumunta ron, mga kampanya, kahit 1,000 tao magpapapicture sa amin. Hindi kami nag-i-screen na, teka muna, ano ba ito? Background check, walang ganon. Kung sinong lumapit, popost ka, pipicturean ka. Mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money. Kerwin, you are testifying now under oath that yung mga sinabi mo sa Senado, some of those were not true.
because the credibility of this Quadcom is at stake in here. Considering also that you have filed your certificate of candidacy to run for the mayor of Albuera, di ba? Opo, Mr. Chair. And at the same time, the reason why you appear in this hearing is to seek justice. Yes po, exactly. What is your priority? What is your priority? Running as a mayor or seeking the truth for your father? Hustisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yang Ng politika. So in other words, in seeking the truth and to prioritize in finding out the truth about the death of your father, you're willing to not to run anymore. Yes po. Aside from General Bato, siya lang ang nakausap mo. Wala nang iba pa. Wala na po. Can you please give your message para kay Laila de Lima? Ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, from my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Uy, Chief yun, PNP. Ano? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin. Pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. Sana po magbago na tayo, magbago na tayo, magbago na tayo.